Tuta karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Gatong basahon nagbalik ang patukuranan sa mensahe nining kabuntagon ana makita sa Roma 2:6 ngadto sa 10. Nga akong basahon sa New King James nga version. Again, ang atong topic sumpay gihapon kini, chapter 2, study verse 1 to 16, same thought na siya. So ato lang giputol-putol kay taas man. Now 6 to 10. Ano atong topic? Atong theme, the righteous judgment of God, and this morning, judgment according to deeds. Verse 6, who will render to each one according to his deeds. Eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. May the Lord bless the reading of His Word. Let us ask God for wisdom. O Diyos, amahan ng mga lingiton, salamat na ining kabuntagon. Salamat sa imong pagpadala sa matag usa ka namo ining imong balay alampuanan. Aron kami Ginoo maghigayon sa pagsimbag, pagpasalamat kanimo. Ingon man aron Ginoo kami matudluan sa imong mga pulong. Ania kami o Dios, nagaila nga limitado ra ang among kaalam ug among pagsabot. Sa hinaot ikaw maghatag kanamo litong kaalam. Aron among masabtan ang imong pulong sa yano lamang nga paagi. Tabangi usab kami magkalahutay ug malipayon nga magtuon. Ug hinaot ikaw mahimaya sa among taliwala karon. Kinamgyampo pasalamatan nagyang sa ngalan ni Jesus. Amen. Now ato kining padayonon og tuon ang chapter 2 sa Romans ug nga kining first 3 chapters sa Romans gidesign ni Paul aron walay tao nga maka-excuse ug maingon nga exempted ko sa paghukom sa Ginoo. Gidesign ni Paul ang first chapter 3, mao ni ang iyang paagi sa pag-introduce sa gospel ug ang iyang una nga pag-explain sa gospel adunay paghukom. Ug tungod kay adunay may paghukom angay natong masabtan unsa may bahisihan sa Dios nga maghukom siya, unsa may basihanan, unsa may criteria sa iyang paghukom. Ug mao nang ang chapter 1 gikan sa verse 18 hangtod sa last nga verse para to sa mga obvious dayag kaayo nga mga daotan nga tao kadto sila hukman sa Dios. Unya ang chapter 2 dinhi para sa mga ila silang kaugalingon nga buutan, unya mga relihiyoso. Ug dinhi naghatag si Paul nga bisan pagbuutan ka nga tao, kung di ka moila ni Kristo, ang imong pagkabuutan dili igo nga makapasar sa standard sa Dios. See, kaning chapter 2 para sa mga buutan, para sa mga maayong tao. Naghunahuna ang ilang pagkamaayo, igo na. O kung atong i-review again, gikan sa verse 1 sa chapter 2, ang paghukom sa Dios usa sa iyang basihan mao nang imong kahibalo. O masabtan nga ikaw nahibaw tungod kay kamao ka man mo criticize ug mohukom sa uban. Kamao ka man maingon nga daotan man ang kinabuhi. Kung kahibaw ka nga kana ilang kinabuhi daotan kadtong sa chapter 1, buot pasabot mas daghan kang nasabtan unsay maayo ug di. Mas daghan kang nasabtan mahitungod sa standard sa Dios. Og tungod kay mas daghan kag nasabtan, unya ikaw wa gihapon mo dawat ni Kristo, si Christ later on pag-introduce ni Paul pero mo na iyang giuna. Daghan kang nasabtan nga maayo og dawtan, unya wa gihapon ka mo dawat ni Kristo, hukman gihapon ka sa Ginoo. Tungod kay nahibaw ka, unya wa gihapon ka mo dangop ni Kristo. Ngano man, maingon ka nga, wa man ko magpatay. Naingon si Kristo, wa bitaw ka magpatay sa dayag. Pero kung
Nahitabo na nga nakay gikalagutan, nakay gidumtan, samar nas nagpatay ka. That's Matthew chapter 5. So you see, mo man ang standard sa Dios. Unya, ikaduha sa verse 2, ang paghukom sa Dios iyang basihan ang kamatuoran. Dili kung unsay gipakita sa tao, kay daghang tao nagpakaron ingnon relihiyoso, pero wa ay tinuod musalig sa Dios. Kaya ang iyang gisaligan, ang iyang pagkarelihiyoso, wa siya musalig ni Kristo nga igo na si Kristo muluwas niya kung pasaylo niya. So you see, kaya ang gitan-aw sa Dios ang kasing-kasing man, dili man kung unsay gipakita sa tao nga binuhatan. Ang paghukom sa Dios according to verse 2 based sa truth, kung unsay tinuod sa imong sud, tinuod sa imong kasing-kasing. So samara gihapon Matthew 5, tinuod wa ka mo patay physically, pero imong kasing-kasing dahil gayon nga nasuko na kag nagdumot ka, ang kamatuoran di man makita, wa man nimo gipakita ang kasuko, pero ang Dios nakakita. So hukman gihapon ka sa Dios. Na ikatulo, atong gisgutan last Sunday, kung wa ka dawat ni Kristo but pasabot, imong gitamay o gipakaway bili ang goodness sa Dios. O tungod niya na makita ang imong gahi o dili mahinulsulon nga kasing-kasing. Kung padayon nimong gisaligan ang imong pagkamaayong tao, ang imong pagabuutan, but pasabot, nagpadayon og kagahi imong kasing-kasing ug wa ka maghinulsol. Wa ka mag-ilang ikaw daotan di ay atubangan sa Dios. Tanang tao, buot pasabot, dili kaipsot sa paghukom sa Dios. Tinuod buotan man ka, wa kay gihimong daotan, pero tanang pagkabuutan, filthy rags raman na atubangan sa Dios. Ang tanang tao nagkinahanglan og paglimpyo pinaagi sa dugo ni Kristo nga giulat dito sa cross. Ug mao nang naata karon sa ikaupat nga basihan sa Dios. Basihan niya sa paghukom, verse 6 to 10, ang gibuhat sa tao. Judgment according to deeds. Susihon sa Dios unsay imong gibuhat ug makita niya ikaw tinuod ba nga luwas o dili. Hukman ang tao sa Dios base sa iyang mga gibang buhat. So, balik ta sa verse 6. This is the key text, kutob sa verse 10. Then ang 7 ug ang verse 10 mao ning marka sa tao nga maayo ug unsay madawat sa tao nga maayo. And then 8 ug 9, ang verse 8 ug 9 marka sa tao nga daotan, buutan siya outwardly pero atubangan sa Dios hugaw gihapon siya atong makita unsay marka ug unsay madawat pod niya, verse 9 gikan sa Dios 8 ug 9. Now verse 6 key text sa verse kutob sa verse 10. Who will reign there? That is God. Sumpay sa verse 5 man na. God will reign there to each one according to his deeds. See? Basihan ang atong mga buhat sa paghukom sa Dios. Mo nang ang silot lain-lain og degree. Depende sa imong deeds, depende sa imong binuhatan. Ug unsay gingon sa verse 7, eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. Morning madawat, eternal life, gikan sa Dios. And then, ang verse 8, sa mga datan, but those who are self-seeking and do not obey the truth, you see, do not obey the truth. Christ is the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath ang ilang madawat gikan sa Dios. Then, iyang gi-repeat same sa verse 9 ug verse 10. It doesn't matter whether Jew ka or Greek ka or Gentile ka. It's going to come out the same. Tungod kay ang Dios is no respecter of persons. No respecter of persons, but pasabot, madato man ka, mapopular man ka, madungganon man ka,
kung sad-an ka atubangan sa Dios, silutan ka gayud sa Dios. Now, judgment according to deeds, ingon ng verse 6. The same thought kumungadto ta sa Revelations. Remember sa Revelations na ay book of works, Revelations 20? Ang tanang hukman, kadtong wala malista sa book of life, bot pasabot, hukman, padung sa impyerno, na ay book of works. Ug ang book of works, mao to'y listahan sa imong gipangbuhat. Mas wise pa ang Ginoo unsa ka ang iyang computer system, no? Nga ma-record ta ng trabaho sa tibok tao, billions of tao sa kalibutan. Unsa ang iyang data center? Ang data nga nalista, imagine that, ang technology sa Ginoo. Maybe it's not just technology, it's God's power. Because God is all-knowing. Because He's God. He cannot be compared to technology. But all the deeds sa book of works, sa tao nga hukman, ang book of works may basihan. Kung grabe kay kagitrabahong daotan, mas grabe pod ang imong kay justice man Ginoo, patas man. Grabe pod ang imong silot. Kung dili kay kadaotan, pero wa ka mo tuo ni Kristo, silutan gihapon ka, pero dili pareha ka sa mag-degree. But the same, mag-anto sa walay katapusan sa impyerno. So sa book of Revelations, the book of works, the same thought din sa Romans, judgment according to deeds. Sa verse 6, render judgment. But pasabot ni ana kay verse 1 to 16, God's righteous judgment ang theme din ha. So you see? Mo na ang basic truth sa verse 6. Unsay imong gibuhat, mo na'y basihan sa paghukom sa Dios. Men will be judged according to their deeds, to their works. Ug kana nga concept, dili na bag-o. Dili na New Testament lang nga concept. All throughout the scripture, naana na nga concept. Just like example, napuno ang scripture ini, pero pila lang ka verse nung basahon. Sa Old Testament, Jeremiah 17:10. I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. You see? Susihon sa Dios, siya mismo ang magsusi sa kasing-kasing sa tao. Sa huna-huna, magsulay sa kasing-kasing. O giyang ihatag sa tag sa katao, sumala sa iyang kagawian. Sumala sa imong gipanghimo, iyang ihatag ang iyang paghukom. Tagsa, susihon sa Dios. Tanang tao, susihon sa Dios. Tagsa. See? It's not just Jeremiah. Isaiah 3:10 to 11. Again, pipila lang ni sa mga verses, wala natuhod datanan. Napuno ang Bible. Isaiah 3:10 to 11. Say to the righteous, that it shall be well with them. Ingnang mga matarong, don't worry, maayo ra mo. For they shall eat the fruit of their doings. Inyo rang makaon ang inyong gipanghaguan, naamoy maayo nga reward. Verse 11, woe to the wicked, alaot ang daotan, it shall be ill with him. Kay kadautan anha kaniya. See? For the reward of his hands shall be given him. See? The reward of his hands, but pasabot, ang trabaho sa iyang kamot, ang gihaguan sa iyang kamot, but pasabot, ang iyang gipanghimo, makareceive siya reward. Kung dautan ang iyang gihimo, ang iyang reward na iyang madawat silot gikan sa Dios. See? Same concept sa Romans. Hukman ang tao base sa iyang gipanghimo, base sa iyang binuhatan. Ang Old Testament nagtudlo kanato nga ang Dios maghukom base sa product, resulta sa atong binuhatan. The life pattern of the individual.
That same concept naapod sa New Testament. Dili lang sa Romans 6, dili lang sa Revelations. Same truth. Again, usa lang ka verse, Matthew 16:27. For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. You see, same concept, according to works, naa kay reward. Kung daotan ang imong binuhatan, paghukom ang imong madawat. 2 Corinthians 5:10, again, another verse. For we must all appear, all, tanan, why exempted, before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body. Ayaw pagsalig, nga Kristohano na ka, while dili naman ta hukman sa walay katapusang silot, pero kung baga demerit na demerit Diyos. According to the body, unsa imong gihimo, according to what He has done, whether good or bad. You see? Maayo ka man nga tao, buutan ka man nga tao, pero kung unsay atong binuhatan, o unsay resulta sa atong binuhatan, kitang tanan moatubang sa Dios, o hukman kita sa Dios, base sa atong binuhatan. Ayaw pagsalig nga luwas na katungod kaning tuo ka ni Kristo. Nagihapoy rewarding system para sa mga Kristohanon. Ang di lang nato kabalakan kung Kristohano na ta, kay walay katapusan ng atong kaluwasan. Dili na gyud kita maadto sa impierno. Imbes daghan tag awards, may bana na hinon tag awards. Kung daghan pod tag gipangbuhat nga dili maayo. See? O posible pod nga ma-forfeit nato ang awards. Igo rata nga luwas ug wala na tay dugang panghatag nga award sa Ginoo. Yes, that is possible. Mo bitaw niingon si Paul, run the race. Padayon ayag undang. Kay aron maka-claim kag award. Kay pwede man nga ma-forfeit nimo ang award. Dili bot pasabot mawa imong kaluwasan. Awarding ceremony. Ang medal ba mawa pero dili ang kaluwasan nungka. Wala gitudlo sa Biblia nga mawagtang ang kaluwasan. Tungod kay Dios ang naghatag sa kaluwasan, ang Dios dili man mausab, dili niya bawion ang kaluwasan. Ang awards pwede ma-lost sa tao. Kung daotan ka, awardan pud ka sa Ginoo base sa imong binuhatan. See? Whether Old Testament or New Testament, the same truth, the same principle. Usa sa basihan sa Dios sa iyang paghukom ang binuhatan sa tao. Momentang Romans 14, jump to verse 12. So then each of us shall give account of himself to God. Ang atong Dios murag auditor, accountant. Naman gihatag sa Dios kanato kapasidad, kinabuhi, lawas, giunsa man na nimo kay mag-accounting ang Dios sa tanan, buutan man or daotan man nga tao, mag-account ang Dios, moatubang tang tanan sa Dios. So now let's go back to chapter 2 sa Romans. Whether nagtan-aw ta sa Old Testament or sa New Testament, sample lang to sa mga scriptures ug atong masabtan nga ang Dios magbase ug mutan-aw sa binuhatan sa tao. Ug mo iyang basihan, usas basihan sa iyang paghukom. Ang Dios dili maghukom kanato base sa atong pagkadato, base sa atong trabaho, principal man ta or farmer man ta, di na basihan. Dili basihan sa Dios base sa atong relationships with one another. Dili basihan sa Dios whether Hudiyo ka or dili ka Hudiyo. Usa sa iyang basihan mao kanang imong binuhatan. See, nagsalig manggong mga Hudiyo nga
kaliwat sila ni Abraham, luwason na sila automatically sa Dios. No. Dili na mo'y gingon sa scriptures. Dili basihan sa Dios unsang simbahan imong gisimbahan. Unsa ka asa ka nga na member sa church, dili na mo'y basihan sa Dios. Maghukom siya base sa product sa imong kinabuhi. See? Ang imong life ba nagmanifest, nagpakita nga ikaw nag-obey sa Dios, maunay issue. Bisag asa pa kang simbahan nagsimba, ang imong kinabuhi ba nagpakita nga nag-obey ka sa Dios. Ang action sa tao, bantay ini, mauning dili masayop nga timailhan sa iyang karakter kung unsa iyang binuhatan. Monay gibalik-balik sa scripture, by their fruit you shall know them. See? The life patterns, the works, the deeds of life, monay di masayop nga timailhan sa kinaiya sa tao. Ug maoning mag-form og unchanging standard by which God judges. Now, none of us perfectly obeys God. That is true. Why bisag usa nato nga perfectly maka-obey sa Dios? Pero nay ubang tao sa kalibutan nga wa gyud mo obey, while ang ubang tao naningkamot nga maka-obey. Naay kalahian. So every man moatubang nining impartial nga judge og tan-awon ang complete record sa iyang binuhatan. Og morning usa nga mag-determine sa iyang eternal destiny. Now, dili pod nato sabton, do not misunderstand this text nga this is salvation by works. Wa magisgot si Paul niining verse 6 to 10 nga kaluwasan pinagis pagtrabaho. Kundili paghukom pinaagis imong binuhatan. Basihan sa Dios ang imong binuhatan. Dili bot pasabot luwason ka pinaagis imong binuhatan. Naay dakong kalahian. See? Verse 1 to 16 sa chapter 2, God's righteous judgment. Basihanan sa Dios sa iyang paghukom. Dili ni basihanan sa Dios sa iyang pagluwas. Naghisgot si Paul sa unsang paagi maluwas ang tao, nagsugod pa sa chapter 3 verse 21. Chapter 3 verse 20 and go back to chapter 1, naghisgot si Paul sa paghukom sa Dios. Wa pa siya maghisgot sa kaluwasan. Naghisgutan pa din ni Paul unsay basihan sa iyang paghukom. Dili ni unsay basihan sa pagluwas. So, do not misunderstand this. Kay ang Bible, wala gyud magtudlo, wala gyud maghisgot nga ang tao maluwas pinaagi sa iyang gitrabaho ug binuhatan. Ang Bible, wala gyud mag-teach nga you can be saved by your works. It teaches the opposite. Remember, not of works, lest any man should boast. Ang Bible, wala gyud magtudlo, kaluwasan, pinaagis, trabaho. Paghukom, hinoon, pinaagis, imong gitrabaho, binuhatan. You see, not of works, Old Testament pa na nga concept, Isaiah 48:11, for my own sake, I will do it. But pasabot, para sa akong dungog, ako muluwas, I will do it. For how should my name be profaned? And I will not give my glory to another. But pasabot diri si Dios, I will do what I will do. I will save. I will fulfill my promise for my sake. Kay siya man ang nagsaad og manuluwas, mo nang siya gyud ang muluwas. Para sa iyang dungog, para dili madaot ang iyang dungog kay siya nagsaad man og manuluwas, mo nang siya gyud muluwas.
ug mao nang dili gyud na ihatag og lain nga napay laing paagi makaluwas, kay ang iya mang dungog maapektuhan. Kung ang tao makahimo pang makaluwas sa iyang kaugalingon pinagis trabaho ug binuhutan, pag binuotan, then ang dungog naa na sa tao ug wala na sa Dios. Og ningon ng Dios, my glory I will not give to another. Ang akong dungog di na ko ihatag og lain. Dili na ko ihatag sa rebulto, di na ko ihatag sa tao nga maningkamot siya para siya maluwas, para makaingon ang tao nga naluwas ko tungod kay nagbinuotan ko. Kana nga dungog angay lang sa Dios. Naluwas ko tungod kay ang Dios nagluwas kanako, mao nay gusto sa Dios. Kay siya man ang Dios nga nagsaad. Aron ma-maintain ang glory sa Dios nga nara siyang kaugalingon, mo nang gihimo niyang grace ang kaluwasan, dili pinaagis binuhatan. Remember Ephesians 2:8 and 9? For by grace are you saved through faith, not of works, not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Because it affects God's glory. So you should understand this. We're building a very important truth. We will be judged by our works, but we cannot be saved by our works. So asa man ang works mo fit niini? Yes, we cannot be saved by works, pero ang works importante sa part sa life. Because sa Ephesians 2:10 pa, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Kung giluwas na ka sa tao, buot pa sa buot, gi-create ka sa Dios. Ug unsay purpose pag-create mo ng regeneration, mo ng new creature. Dios mo'y nag-create nimo kung luwas na ka, kung ningtuo ka ni Kristo. Ug unsay purpose? Created in Jesus to do good works. See, importante ang good works. To show that you are a new creature. To prove. It's a marka sa tao nga giluwas ka sa Dios. Tungod kay ang Dios balaan, Dios nga nagluwas nimo balaan, Dios nga mupuyo sa imong kinabuhi balaan, maghatag sa gahom nimo og dili gyud kalikayan nimo, di gyud ka kapugo nga mausab ka, makatrabaho gyud ka good works. While tungod kay makasasala ang atong lawas, usahay musupak ta ni anag mo, sukwahi ta, pero naa gihapon ng desire tungod kay ang gahom sa espiritu gamhanan, maghatag nimo kusog mohimo ka good works. Good works is important. See, Philippians 2:12-13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but not now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Unsay ibot pasabot na ining work out your salvation? Dili ibot pasabot niya na paningkamot nga maluwas ka. Ang but pasabot niya na ipakita ang imong kaluwasan. Mag-workout ka sa gym para makita ang imong lawas nga fit. Ipakita pod ang imong kaluwasan para makita sa kadaghanan nga giluwas na ka sa Dios. Ayaw tagui, ayaw supak sa balang Espiritu Santo nga maghatag nimong kusog para magbuhat og maayo. See, work out your own salvation. Ipakita ang imong kaluwasan, ipadayag na. For it is God who works you. See, ang Diyos may maghatag nimo gahom both to will and to do for His good pleasure. It's God inside you maghatag nimo magtud sa imong kabubuton ug magtabang kanimo nga mohimog maayo para sa iyang kalipay, iyang ikalipay. You see? He says you must show good works. Good works is important, but we will not be saved by good works. But we will be judged by our works.
Therefore, ang Dios magtan-aw sa tao sa iyang binuhatan ug iyang susihon ang binuhatan sa tao. Ug ang binuhatan sa tao magpakita kung siya luwas na ba or kung siya dili pa luwas. Ang binuhatan sa tao mo'y dayag nga timailhan kung ang tao luwas na ba or dili ba luwas. Busa ang Dios magtan-aw nining atong binuhatan kung nagpakita ba kini buhat sa pagkamatarong. Kay mo na timailhan nga tao nga giusab na sa Dios. O kung dili makita sa Dios nga naay binuhatan nga matarong sa iyang kinabuhi, timailhan na nga kanang tawhana dili tinuod ang iyang pagtuog pagsalig sa Dios. Basin ang iyang gisaligan, ang iyang pagkabuutan o ang iyang pagkarelihiyoso. Kay kaning chapter 2, gisulat ni Paul para sa mga buutan o para sa mga relihiyoso. Labi na mga Hudiyo o dili lang mga Hudiyo. Mga relihiyoso nga nagsalig sa ilang pagkarelihiyoso, wa gid sila mosalig ni Kristo ug sa pagpakamatay ni Kristo pagkabanhaw sa didto gikan sa kamatayon. So Paul is not talking about salvation here, verse 6 to 10. O ginaot ko dili mo ma-confuse. Nagsugod lang sa hisgot sa kaluwasan, chapter 3, verse 21. Kung wa pa maabot sa verse 21, naghisgot pa si Paul mahitungod sa paghukom sa Dios. Naghisgot lang siya mahitungod sa elements sa iyang paghukom, sa iyang basihanan, sa iyang mga factors nga hukman ang tao. Now, atong tan-awon ang two sides. Duha ka sides. Ang tao nga tinuod ning salig ni Kristo, bot pasabot nga tao nga luwas na. Unsay marka ni ana, verse 7 ug verse 10, ug unsay madawat niya gikan sa Dios. Ug unsa po'y marka sa tao nga nagsalig lang siyang pagkabuutan o pagkarelihiyoso nga wa gyud mosalig ni Kristo, unsay marka ni ana, unsay timailhan ug unsay madawat gikan ni Kristo. Now verse 7. Eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. Now listen to this. Kay critical kini nga verse ug daghay mga tao ning misunderstand niini. Abi nilag mo ni standard sa kaluwasan nga magpadayon og pangita, magpadayon sa maayong buhat. Abi nilag maonay makaluwas. Remember, verse 6 to 10, basihanan sa Dios sa paghukom. Ug kaning 7, maoning timailhan sa tao nga tinuod nga luwas. Dili ni basihan, dili ni maoy condition para ang tao maluwas, kundi mo ni timailhan sa tao nga luwas. Patient continuance in doing good. Eternal life para ngadto kanila. Mao ni marka sa believer. Ug mao ning mga terms nga gigamit marka. Patient continuance in doing good, seek for glory, honor, and immortality. Pinaagi sa pagpailubon nga mapadayunon sa maayong mga buhat nagapangita sa himaya og dungog og pagkadili madunoton. Now, glory, honor, and immortality, na the same, ato lang hisgutan tagsa-tagsa, maoning gipangita nga mapailubon padayunon. Moning gipadayon og pangita, mo ni timailhan sa tao nga tinuod nga luwas.
nagpadayon og pangita niining tulog, glory. Maoning wonderful goal sa believer, ang dungog, ang himaya. Nangita siya sa himaya sa Dios. Nangita pod siya nga siya himayaon sa Dios. Nangita siya nga ma-attain niya ang himaya nga gikan sa Dios. See? 1 Corinthians 10:31, and whatever you do, do it all for the glory of God. You do all things for the glory of God. Kung mo na ang imong kinaiya, tanan imong gibuhat, kay nag-consider ka para mahimaya ang Dios, kung padayon na nimong kinaiya, usa na katimailan nga ikaw tinuod nga luwas. Kung naghuna-huna ka nga mahimaya ang Dios, ug ikaw sa unahan himayaon sa Dios. Mao ba na ang imong tinguha? Somebody who doesn't have the desire to glorify God cannot be truly a Christian. Ang tao nga walay tinguha, maglipay ug maghimaya sa Dios, kung wala na siyang consciousness matag adlaw, kanang basic nga desire, then dili siya tinuod nga believer. They seek glory. Glory nga mahimaya ang Dios, nga ikaw pod himayaon sa Dios. See? They seek it in its fullest sense, in gipangita, hangtod sa future, himayaon ka sa Dios. Mo reflect ka sa glory sa Dios, ug nga makita na pinagi sa imong good works. Mo nay tinuod nga believer. Ikaduha, nga mapailubong mapadayong gipangita, honor. Close ra ni siya sa glory, close ra ni sa himaya. O tingali makaingon ta nga mo ni resulta sa glory kaning dungog. To reflect the glory of God is to receive divine honor. Sama sa nagpaabot ka ba nga ingnon sa Ginoo, well done, good and faithful servant. Tungod ka nagpadayon ka nga mahimaya ang Dios sa imo, ug nagpadayon kag pangita nga himayaon ka sa Dios, ang kaning honor, it could be the result ni ana. Nga pasidunggan ka sa Dios, tagaan kag dungog, ug i-congratulate ka sa Dios, ug awardan ka sa Dios. Ingnon ka, well done, good and faithful servant. And then last, nga imong mapadayonon, nga gidesire, gipangita, immortality. Mo nay timailhan sa usa ka believer. Naghandom ni anang lawas nga dili na madunot. Nagdesire, sigig pangita niya ng glory, honor, and immortality. O, kung atong isum up into one statement, padayon niyang gipangita unsa man heavenly things. Sige ra siya gunahuna niya ng things above, Godward ang perspective. So mo nay timailhan marka sa tao nga tinuod ng luwas. Sige hunahuna ni anang heavenly things or things from above, things of above. Ug unsa iyang ma-receive gikan sa Dios. Sa tao nga tinuod nga luwas nga mo ni marka, eternal life. Eternal life. O kanang eternal life, dili lang na quantity of life. Dili lang na kinabuhi nga walay katapusan. Ang but pasabot yun inanang eternal life is a quality of life. Kalidad sa kinabuhi. Part lang ng
mulungtad nga kinabuhi. It's just a portion sa eternal life ang kanang dili mamatay. Kundi kalidad nga klase nga kinabuhi. Puno ka sa kalipay, puno sa kahupnganan, perfection, quality life mo na siya. Wala na'y kasakit, walay kakapoy, walay kalisod. It's a quality kind of life, eternal life. Maoy ihatag sa Dios sa tinuod nga luwas. So, eternal life. Morning fullness unya nga atong madawat gikan sa Dios sa unahan. Ug unsa pay madawat gikan sa Dios? Ambak ta sa verse 10. So verse 7, kanang nay marka niini, dugang nilang madawat, verse 10, gikan sa Dios, but glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and to the Greek. So, mo ni, ay mga tao nga nagsik sa glory, honor, and immortality, ang ilang ma-receive gikan sa Dios pagkahuman sa kinabuhi, pag-abot sa panahon, tagaag glory pod. Nagsik man ka nga himayaon ng Dios, nagsik man ka nga i-glorify ang Dios, then tagaan pug kag glory sa Dios. Nagsik man ka nga i-honor nimo ang Dios, then i-honor pug ka sa Dios. Nagsik man kag immortality, tagaan kag peace, ayaw kabalaka. Kay fullness ang ihatag sa imuha. Dili na ka mabalaka, kay dili lang lungtad ang imong kinabuhi, quality life pang imong kinabuhi mo nang nana kay peace. Nagsik man kag immortality, more than that ang ihatag sa Dios. Peace. Who by works, timailhan sa tao, dili tungod, kay mo ni condition sa kaluwasan. Who works what is good, marka sa tao, nga tinuod nga luwas. Dili na condition sa kaluwasan. And then to the Jew first and also to the Greek. Una gyud ang Jew, tungod kay sa ila man una ang opportunities sa kaluwasan. Ang manluluwas gikan man sa ilaha. Ang balaod gikan man sa ilaha. Ug tungod kay sila ay una, sa silot sila pod ang unang silutan. Tungod kay sila ang mas daghang kahibalo sa standard sa Dios. Sila ang mas daghang nakaila ni Kristo. Unya, nag-reject pa sila ni Christ, sila pod ang unang silutan. Mo nay burden sa una. Sa nag-una, mo nay burden, kabugaton sa nag-una. So you see, at the time of judgment in the future, morning ma-receive glory, honor, and peace, and eternal life from God. Nadtong mga tao nga makita sa ilang kinabuhi naghimog good works. Nag-prove nga sila luwas na, mo nang naa sila'y good works. Now, the second group, mga buutan gihapon ni nga tao, mga relihiyoso gihapon ni nga tao, di nato kalimtan mo na chapter 2, buutan og relihiyoso, dili dayag nga pagkadaotan. Second group, unsa may ilang timailhan o unsa may ma-receive pud nila gikan sa Dios. Verse 8, but to those who are self-seeking, mo ni timailhan, buutan og relihiyoso, pero self-seeking, and do not obey the truth, but obey unrighteousness. Indignation and wrath ang ilang madawat, og tribulation and anguish ilang madawat on every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. You see, Jew first, ang silutan, ang makadawat niining indignation and wrath, Jew first, then next ang kuan. Kay sila magiuna. Kung ang makareceive sa award, una pong silutan sa Dios kay mas daghan sila kahibalo. So, back to verse 8, unsa may bot pasabot nining self-seeking, timailhan sa tao. Yes, buutan siya relihiyoso pagyud, pero self-seeking.
ang iyarang kaugalingon may gihinahuna. Kung unsay makapalipay niya, wa mag-consider malipay ba ang Dios. You see? It's a contrast sa first group of people nga tinod nga luwas, nga nagsik mahimaya ang Dios. Pero ang dili luwas, bisan pa man relihiyoso siya, buutan siya, ang iyarang kaugalingong kalipay gihunahuna. Maunang magbuhat siya mga butang, bisan pag musimba siya, pero nasa gipang buhat nga mga butang nga, ang iyarang kaugalingon malipay, dili ang Dios malipay. Kay dili tinuod ang iyang pag-ila o pagsalig sa Dios. Mao ni timaylan, kaugalingon ray gibusog, kaugalingon ray gihunahuna. Self-seeking. Og tungod kay self-seeking, mo nang malalison sa Cebuano nganong malalison na. Ang lakiglali sa Dios. Tungod kay kaugalingon ra may gusto. Og malalison pod tungod nining ikaduhang timailhan, do not obey the truth. Dili masinulondon sa kamatuoran. The truth is in the scripture. O kung personified truth, Jesus Christ is the truth. It's not just what is the truth. It is who is the truth. It's Jesus Christ. Ang tanan nga wa mo ila ni Jesus Christ, mudawat niya nga manluluwas o nga makaluwas, wala mo obey sa truth because He is the truth. Siya man ang kamatuoran. Kung tao, nagsalig pa siyang pagkabutan, nagsalig sa iyang relihiyon, wa gyud na mo obey ni Christ. Maunay timailhan sa tao nga dili tinuod nga luwas bisan pag relihiyoso siya. Bisan pag nagsimba siya. Kung wa gyud niya ilha si Kristo, dawata si Kristo, ug mosalig ni Kristo nga igo na si Kristo, nga enough na ang iyang dugo makaluwas. Kung dili ka na aray iyang kisaligan, iya pang gidugangan sa iyang pagkarelihiyoso para siya maluwas. No. Wa gihapon siya mag-obey sa truth. Kay si Kristo ingon siya, ako ray makaluwas, wa nay lain, ningon ang Dios. Di na ako gusto ihatag ng akong glory. Ayaw mog simbag lain, ayaw mog simbag Dios. Ayaw ninyo simbahag pasidongging rebulto, ayaw na ninyo awiti, pasidonggi, ayaw na ninyo gampui, akura. Kung nagbuhat gihapon ka ni Ana, wa ka mo-obey sa truth. Because He is the truth, the only way, the truth, and the only life. See? Self-seeking. Kaugalingon ray gihuna-huna. Mo nang naning kamot, kay ang yara mang kaugalingong pagbot. Maluwas lagi ko, pinagis akong paningkamot. Nakiglali sa Diyos, wa mo obey sa truth. O kung sa hanaon ang iyang gi-obey, but obey unrighteousness. Ang dili hinoon pagkamaayo mo iyang gi-obey. Walay tao gyud nga neutral. Walay tao nga neutral. Kung dili ka mo obey sa truth, kung dili ka mo ilan ni Christ, di ka kaingon nakos middle, neutral. If you are not with me, then you are against me. Ingon si Christ. Walay neutral. Kung wa ka mo obey ni Christ, then enemy ka ni Christ. You obey unrighteousness. Mo na'y klaro diha. See? Does not obey the truth, but obey unrighteousness. Mo nang Christ only. Si Kristo ray makaluwas, si Kristo ray saligi, si Dios ray pasidonggi. Morning kinaiya sa tao. O timailhan sa tao nga dili tinuod nga luwas. Bisan pa magbuutan siya nga tao, bisan pa magdongganon siya nga tao, bisan pa magrelihiyoso siya nga tao. Kung general siyang kinabuhi, wa siya mangita nga mapasidonggan ng Dios kundi ang yarang kaugalingon. Ikaayo, ikalipay mo huna-huna, timailhan nas tao nga dili tinod nga luwas. Kung wa gyud siya mo obey sa truth,
wa gyud siya mo ila ni Christ, mo obey ni Christ, then di na tinod nga luwas. Kay kung wa ka mo obey ni Christ, against man ka ni Christ. Bisan pag moingon ka nga, di man ko against ni Christ, nyawa ka totally niya ning tuo nga makaluwas nimo, against na ka, bisan pag mo deny ka. At ubangan sa Dios, imo nang gi-reject si Christ. Kay dili gusto ang Dios og half-hearted. Dili gusto ang Dios og 99.9% nga pagsalig. Total 100% nga pagsalig. Ayaw ihatag ang 0% nga pagsalig sa lain. Salig ka sa relihiyon, sa imong pagkabutan, sa imong gitrabaho, pagtrabaho, binuhatan, salig ka nga ning hatag gagdako. Ayaw nagsaligi, bisan pag 0.1%. Kay para sa Dios kanang 0.1%, totally against na kaniya. Imo nang reject ang iyang pagkamaayo, ang iyang grace, ang iyang mercy, ang iyang goodness. And so, unsa may madawat nining tao nga dili tinuod luwas, bisan pagbuutan siya, bisan pagrelihiyoso siya? Indignation and wrath. Kasuko ug kapungot lang gikan sa Dios, kaligot-got ug kayugot. Indignation, murabag nagdali nga kasuko ka na bang naginhawa na violently, gisingot na ngunana. Kaning wrath, kaning height sa iyang kapungot. Similar naman na siya, pero maunay mapaabot. Hilabihan nga kapungot o kasuko sa Dios. Bisan pagbuutan ka nga tao o relihiyoso ka nga tao, nya wa yug ka mosalig ni Kristo nga siya ray makaluwas. Masuko ang Dios nimo ug mo nang pagahukman ka sa Dios. Unsa pay lain verse 9 niyang madawat, tribulation and anguish. Tribulation, it means affliction, kagulanan, o kaning anguish, kasubanan. Now, sa Greek, interesting ning a word, tungod kay kanang anguish, ang word niya na sa Greek is narrow, huot, confined space, limited space. Kagulanan, kasubanan, diha sa limited nga space. Hukman ka sa Dios, diha nga limited, narrow place. Imprisoned, confined, niya ng narrow place, fearful pain. Ikaw rang usa, silutan sa Dios niya nga space, ug di ka kakita sa uban nga nag-antos pod. That's why ang New Testament nagingon nga hell is an everlasting punishment, everlasting fire. Mao nang indignation and wrath, tribulation and anguish. Confined imprisonment to those people nga nagdo og evil, unrighteous works, unrighteous behavior. So ang Dios maghukom sa tanan ug iyang basihan ang binuhatan sa tao. Look at David. Si David nag-commit og terrible sins. Gisilutan gihapon sa Dios. Pero tungod kay ang tibok direction sa iyang life, Godward man, luwas siya. Unlike ni Judas, nga una, suod siya sa Dios, suod siya ni Kristo, pero ang iyang works, nagpakita nga ning rebel siya ning Kristo, ning disobey siya. So ang Dios maghukom base sa atong binuhatan. Now to close, how can a person produce good works nga mag-gain niya og glory, honor, and peace, and eternal life? Wa man mag-isgot diri si Paul sa gikan sa
chapter 1 ug chapter 2, unsaon man sa tawo nga makaproduce nining timailhan kining mga good works. Ug mo nang mo jump ta sa chapter 3 verse 21. But now the righteousness of God desires. The righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and prophets. In other words, dili kining righteousness mahitabo kining pagkamatarong kanang pagkamaayo at ubangan sa Dios, dili na mahitabo sa imong kaugalingong paningkamot, dili pinaagi sa imong pagsunod ug mga balaod. Righteousness of God apart from the law, dili pinaagi sa imong pagsunod sa balaod, dili pinaagi sa imong kaugalingong paningkamot. Verse 22, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. Mo kining tao mahimong matarong, maayo at ubangan sa Dios sa unsang paagi through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. Bisag unsa imong background, bisag unsa imong kagikan, if you only believe. Verse 24, let's jump. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. You see? It's in Christ Jesus. Ang tao mahimong maayog matarong at ubangan sa Dios through faith in Jesus Christ. Dili sa imong kaugalingong paningkamot. Mo na igsuon, kung gusto ka makatrabaho og maayong binuhatan, ay makahatag ra nimo gahom ni ana ang Dios pinaagi ni Ginoong Kristo. Kay kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, ang atong maayong binuhatan ningon ang Bible, filthy rags lang. Magbinuotan man ta, relihiyoso man ta, kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, kung wa ta moila niya nga makaluwas nato, tanan natong pagkarelihiyoso ug pagkabinuotan, filthy rags at ubangan sa Dios. Dili igo nga makapasar siyang standard. Busa nining kabuntagon, kung wala pa ka mosalig ni Kristo nga igo na siya o gamhanan na siya nga makaluwas nimo, makapasaylo nimo, dawata siya, ilha siya. Siya ra ang Dios nga gamhanan nga makaluwas nimo. Wala na ilain pa. Let us pray. Father, we thank you for your truth. We thank you. Imong gibuhat ang tanan alang sa among kaluwasan. Ikaw pa gyud maghatag ka namo gahom ug kusog nga makahimog maayong binuhatan. Salamat. Gracious ug merciful kay ka namo nga Dios. Kinaot kini nga truth among masabwag Ginoo. Nga dili pinagis among kaugalingong paningkamot pagid binutan kami maluwas. Hindi pinagis among binuhatan kami hinuon pagahukman. Kay maluwas lamang ang tao kung kami muila ni Kristo. Kay siya raman ang gamhan ng Diyos nga makaluwas kanamo. Ikaw ang mahimaya padayon sa among kinabuhi. Sa ngalan Jesus. Amen.